May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Uy, yung iba half day na ngayon. Tayo ay nagtatrabaho pa, pero yung iba sa atin pauwi na sa kanilang mga lalawigan. Mag-ingat po kayo, medyo maulan. Kaya sa mga nagda-drive, mga nagmamaneho dyan, ingat-ingat po ha. Huwag masyadong magmamadali sa daan. Well, of course, hindi ka rin makapagmadali dahil napaka-traffic. Bakit nga po ba? Kapag kaganyan? Traffic. Usapang Legal. Pero napansin nyo ba, kapag ka may traffic enforcer, mas matindi. Kapag ka may traffic enforcer, bakit po ganun? May traffic enforcer, lalong tumitindi ang nagbubuhol-buhol ang daloy ng traffic. Usapang Legal. Anyway, dagdag pasensya tayo sa daan. Huwag masyadong mainit ang ulo. At saka kapag ka po umuulan, lalong-lalo na ngayon, medyo pagbigyan na natin yung mga walang pananggalang sa ulan. Pagbigyan na natin sila, Total naman kung kayo ay nakakotse or tayo nakakotse, total naman protektado po tayo, hindi tayo mababasa. Kaya kaunting pagbibigay sa daan. Anyway, maganda po ang ating talakayan tonight dahil may kinalaman po sa ghosting. Sabi niya, attorney, paano ba yon? Yung father ko po mabuti pa po yung babae sa Balete Drive Mabuti pa po yung babae sa Balete Drive. Nagpaparamdam. Yung tatay ko po, hindi nagparamdam ever Usapang Legal. Anyway, usapang mana, usapang mga non-marital children ang ating pag-uusapan ngayon dahil ang tanong, attorney, ask ko lang po yung ka po kasing anak po ako sa labas, bale ipinanganak. Nasaan na ba yun? Biglang nawala. Bale, ipinanganak ako nung OFW pa ang mother ko. Tinago po sa akin ng mother ko ang tunay kong father, basta sabi niya OFW na namatay noong bago ako ipinanganak. Bago namatay ang mother ko ay sinabi na din niya ang totoo. Pero nalaman po na wala na ang father ko at kawawala lang din ng paternal grandfather ko. Pwede ba akong magmana sa kanila? Usapang Legal. Usapang mana, usapang karapatan ng mga non-marital children, illegitimate children, or simply put, mas kilala natin bilang mga anak sa labas. Although, parang hindi na rin appropriate yung anak sa labas dahil may mga pagkakataon po kasi, na talagang option. Parang kasi pag anak sa labas, it entails na yung tatay or yung kung sino man ay legally married pa. May mga pagkakataon po kasi na ayaw talaga, ayaw talagang magpakasal, although, capacitated naman or wala namang legal impediment na mag-asawa magpakasal doon sa nanay ng bata or walang legal impediment ang nanay or both parties walang legal impediment na magpakasal, pero mas pinipili po nila na magsama bilang mag-asawa without the benefit of marriage. Usapang Legal. So mas appropriate po na non-marital children or may pagkakataon po ba? May pagkakataon po naman bagaman at sa paningin ng tao ay kasal, ang dalawang tao, pero alam niyo po ba na posible din na bagaman at nagkaroon ng seremonyas, si nanay at si tatay nagkaroon ng seremonya sa pare, sa mayor, sa huwes, bagaman at kung titinon, kinasal naman po sila. Yun pala, hindi valid yung kasal nila, void from the very beginning, and therefore, maituturing na non-marital or illegitimate ang status ng mga anak. Usapang Legal. Kapag ka po kasi void from the very beginning at nagkaroon ng deklarasyon to that effect ang korte, doon sa supposedly kasal ng dalawang tao, except of course yung mga
na ang ground ay psychological incapacity, itinuturing po na illegitimate or non-marital ang mga bata. Usapang Legal. So if you are interested, no, meron po kayong kamag-anak na hindi kasal ang magulang o kaya ay nasa ganitong sitwasyon or anything na related sa ating talakayan tonight, 0919-282-6485. Pwede po ninyong ipadala ang inyong mga questions dyan. O kaya naman po sa DZRH TV 4K livestream bilang comment sa YouTube. Nagbabasa po ako ng mga mensahe dyan. O kaya sa DZRH News at DZRH News Television Facebook Live bilang comment. Sumasagot din po ako sa mga katanungan ninyo dyan. Usapang Legal. Napakahalaga po, no, sa ating para ma-establish ang karapatan ng isang bata, no, bilang anak ng kanyang tatay. Kasi wala naman pong duda, no, yung pag ang usapin ay nanay. Dahil syempre, certain yun. Matutukoy kagad yun. There's no question. No? Kapag ka po ama ang pinag-uusapan, napakahalaga po ng pagkilala o acknowledgement. No? Paano ba kinikilala ng isang tatay or ng ama, no, ang isang anak? Pwede po dahil nakapirma doon sa birth certificate. No? Doon mismo sinabi niya, ito ako ang tatay nito, idineklara bagaman at hindi sila kasal. Pero ang magiging problema nito, kung wala pong dokumento to that effect. Usapang Legal. No, kung hindi nakapirma o kaya hindi nakapirma doon sa birth certificate o kaya naman ay wala pong na-execute, no, na document of acknowledgement o kaya naman ay wala rin naman na naging petisyon or deklarasyon sa korte para sa paternity, no? Kasi may mga pagkakataon po hindi kinikilala pero nagkaroon ng kaso sa korte para ideklara to compel, no, to compel recognition, no, para pilitin ang tatay na kilalanin ang isang bata. Nangyayari po ito kapag ka nagkakaroon ng petisyon sa korte and therefore subsequently, no, kapag ka po napatunayan na ito nga ay anak noong sinasabing tatay niya, ay sasabihin ng korte, ito ay anak ka nga ni tatay mo. Ayan. Paano kung wala naman pong ganito? Pwede pa rin bang magmana sa tatay or, no, may mga pagkakataon sa kamag-anak ni tatay, lalong-lalo na sa mga lolo at lola. Usapang Legal. Bago po kasi yung Aquino versus Aquino, no, kung saan nagkiklaim ng mana sa paternal grandfather, no, grandparents itong si Miss Aquino, no, bago pa po ang kasong ito, bawal or sinasabi na hindi pa pwedeng magmana ang isang illegitimate child, no, sa kanyang mga paternal grandparents, no, yun po ang sinasabi. Ito po yung tinatawag na Iron Curtain Rule, kung saan ay bawal nga po sila, no? Dahil po dito sa isang landmark case tinatawag na Aquino versus Aquino, abay pwede na pong magmana. Tinanggal na itong rule na ito at sinasabi kamag-anak pa rin naman sila, no? Sila ay blood relative pa din and therefore walang hadlang para sila ay makapagmana sa kanilang paternal na grandparents. Usapang Legal. Ayun. So, sa sitwasyon ng nagtanong sa atin kung pwede ba siyang magmana dahil, well, obviously hindi niya kilala, malamang sa malamang, no? I would assume na wala ito sa birth certificate, kaya nga po ang sinasabi, hindi niya alam no? Kasi kung nasa birth certificate ito, madali itong malalaman, no? So ang tanong, pwede ba siyang magmana kahit pa hindi nakapirma ang tatay niya sa kanyang birth certificate? At kung ano man, kung hindi siya kinilala nito, in fact, no, nalaman na lang niya lately, no, kung kailan nawala na ang kanyang tatay at nawala na din ang kawawala rin ng paternal grandparents. So, maaari ba siyang makapagmana? Yan po at iba pa ang ating tatalakayin tonight. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng mga nanunood, nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Pwede po kayong magpadala ng inyong mga questions. Feel free to ask. Susubukan ko pong sagutin ang inyong mga katanungan. Hindi ko pa po nabubuksan ang aking Facebook page dahil parang may problema ang ating internet connection, or ako lang ba?
So, pwede po kayong magpadala ng inyong mga questions. Miss Joy Garimbao sa Michigan, magandang gabi. Magandang gabi sa iyo, Teresita Atienza. Antonio Carrasco, magandang gabi. At yung iba pang nanunood, si Ricardo Messina at iba pang mga nanunood sa atin dyan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Siyempre, Kenneth Arevalo, Tita Ami Miraflor Garcia, magandang gabi din sa iyo. Sino pa ba itong mga nandito? Ma'am Grace Recta, Irene Almodovar, si Mami Belen Rivera at maraming iba pa. Eduardo Narvaez, magandang gabi po sa inyong lahat. At magbabalik pa po tayo. Ilan po muna mga paalala dyan. Lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal kasama Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco. Ang sabi ng Gael Enriquez, ipagtirik nyo ng kandila yung mga nang ghost sa inyo. Tama nga naman. O kaya i-share, sabi ng Gael Enriquez. Abay, i-share ninyo itong talakayan at baka naman yung iba dyan ay nakikinig. Lakasan ang radyo at makinig. O baka naman, no, nakikinig yung mga nang ghost sa inyo, baka matauhan, biglang magparamdam. Usapang Legal. Totoo nga po, ano. Pero madalas po, no, sa mga nanay, no, kapag ka bitter, no, kapag ka naghiwalay si tatay at bitter pa nang ipinanganak si baby, usually hindi isinusunod or hindi ipinapakita doon, hindi nire-reflect sa birth certificate yung identity ni father, no. Ito po, well, choice po ninyo ito, no. Pero I hope, no, na huwag po ninyong ipagkait sa inyong anak ang karapatan na makilala ang kanyang ama. Kasi later on, may option naman si anak, no, na gamitin or kilalanin, isunod sa tatay ang apelido niya kung magkakasundo sila at papayag or mag-execute si tatay ng affidavit to use the surname of the father. Usapang Legal. Advantage din po ito, no? Katulad ng binanggit ko na nitong mga nagdaang araw. Advantage din po ito kay baby. Dahil later on, kapag ka po nawala si tatay at nagkaroon ng manahan, hindi na po mahihirapan si baby na patunayan ang paternity. Hindi na po siya mahihirapan na patunayan pa na siya nga ay anak nitong hinihinga niya ng mana. Usapang Maliban pa dito, no, kapag ka nang hingi po kayo ng sustento, syempre bago pa mamatay si tatay, no, kapag ka po nang hingi kayo ng sustento sa tatay ng bata, no, magagamit po ninyo ang birth certificate because the very first requirement, no, para makahingi ng sustento is that, syempre, patunayan mo na siya ang tatay ng bata na inhihingi mo ng sustento. Bakit? No, ay syempre, manghihingi ka ba naman or walang obligasyon ang hindi ama ng bata na magsustento sa isang bata na hindi naman niya anak, no? Usapang Legal. So kumbaga, may puhunan na kayo, no? May puhunan na kayo kung manghihingi kayo ng sustento at meron na din kayong puhunan, no, kung manghihingi kayo ng mana. Attorney, hindi naman siya nakapirma doon, no? Kahit pa hindi yan nakapirma, yung tuloy-tuloy na possession, paggamit ng isang bata ng pangalan, ng identity, no, ng yung paggamit ng apelyido ng kanyang tatay, maaari pong maituring, ano, na isa sa mga pruweba na ito nga ay anak ng taong sinasabing tatay niya. Usapang Legal. Kaya I hope na hindi po ninyo ipagkakait yung apelyido o yung identity ng tatay ng anak ninyo, no? Kasi malaking benepisyo po sa kanya, no? Para sa kanya later on. Kasi again, no, paghihingi kayo ng sustento, kailangan niyo munang patunayan, may dokumento man lang kayo na nagsasabi, ito ay anak ni Mr. XYZ, and therefore meron siyang obligasyon. Ang tip din po natin sa mga nanay, kapag ka po, no, nagkahiwalay kayo ng ama ng inyong anak, napakahalaga, bagaman at sasabihin nyo, hindi ko kailangan ng sustento, hindi ko kailangan ng tulong mo, no? Hindi naman para sa iyo ang sustento, para sa iyong anak. So wag po ninyong ipagkakait sa inyong anak ang karapatan na makakuha ng sustento mula sa ama. Usapang
legal. Kalimutan ang pride dahil hindi po para sa inyo ang sustento, no? So, sa simula't simula pa lamang, the moment na pumatlang, the moment na hindi magbigay ang ama ng bata ng sustento, magpadala na po agad kayo ng demand letter. Bakit kailangan ng demand letter? Kasi kapag ka po hindi nagpadala ng demand letter, no, the presumption is hindi ninyo kailangan, and therefore, no, kung sakasakaling later on pagdating ng araw at kailanganin ninyo ng tulong or kailanganin ninyo ng sustento, yung period from the time na hindi kayo nang hingi hanggang doon sa time na panghihingi ninyo, no? Kung kailan bawa ngayon lamang kayo nang hingi ng nagpadala ng demand letter, 10 taon na yung bata. Yung pong buong 10 taon, kung kailan hindi man lang kayo nagpadala ng demand letter, hindi po ninyo masisingil ang sustentong ito. Paano kung nagkautang-utang kayo para sa bata? Usapang legal. Kaya kalimutan ang pride dahil hindi po yung sabon pwede. Kalimutan po yung pride, no? At i-demand po yung karapatan ng ating anak. Usapang legal. Yun. Again, para ma-exercise ang karapatan ng non-marital child sa kanyang sa sustento at inheritance rights, kailangan po munang acknowledge sila ng kanilang magulang na hihinga ng sustento o pagmamanahan, at kung hindi man acknowledged, tira po kayo or magtabi po kayo ng anumang ebidensya na indicative na kinikilala niya ang bata. Mga pictures, mga pinadalang sustento in the past, o kaya naman ay cards or text messages na nagsasabi kumusta na ang baby natin. Oh, 'di ba? Kaya po kahit bitter kayo, Mami, kahit bitter ka, wag na wag magdi-delete ng ebidensya. Usapang legal. Mahalaga po yung ebidensya, ha? Dahil para kayo maging successful sa kaso kung sakaling hahantong kayo sa korte, no? Yung ebidensya po ang panghahawakan ninyo. Usapang legal. Although kung halimbawa gusto nyong sundin yung kay Gael na wag na lang mag-asawa, kasi may mga pagkakataon hindi ka nga nag-asawa, meron kang anak, so kailangan mong protektahan, pangalagaan or i-advance ang karapatan ng inyong anak. Usapang legal. Yan. So, mahalaga po kung sakaling i-ghost kayo, nagkaroon ng disappearing act si tatay. Yan. So, sa paano bang paraan, no? Sa pamamagitan po ng pagpirma sa birth certificate or pag-i-execute ni tatay ng document, ng notarized document of acknowledgement, or sa pamamagitan ng court declaration. At meron ding mga iba pang paraan, no? Para indicative na kinikilala ni tatay ang bata bilang kanyang anak. Usapang legal. Again, yung continuous possession of the status of a child of the alleged father, maari po itong mag-stand sa korte bilang ebidensya at and therefore, no, maari po itong magamit later on. Usapang legal. I would like to discuss a little bit itong kaso po ni Ong versus Ong. This is a 1997 case, GR number 95386, kung saan, no, ito pong isang babae, I think we have discussed this a few years back, no. Ito pong si Leticia ay meron po siyang siya po ay nagtatrabaho sa nightclub, no. Habang nagtatrabaho siya sa nightclub, nakilala niya ang isang lalaki. No, itong customer niya sa nightclub later on, no, naging ka-live-in niya for 3 years, at habang nagli-live-in sila, nagkaanak po sila ng 2, no? Sa first few months tapos nagkahiwalay sila, no? Sa first few months mula nang sila ay maghiwalay, nagpapadala itong si customer, no, ng sustento dun sa 2 bata. Usapang legal. Pagkatapos ng ilang buwan, ginost po sila ni customer, no? Ginost sila ni customer at lumabas, no? Iba pala ang totoong pangalan ni customer at ito pala ay legally married at
kahit pa legally married, dahil matulis itong si customer, nakikipagsama or nakikilive-in siya sa iba pang babae. So tatlo yung tinuhog niya. Yung asawa, yung itong si nightclub worker, at pagkatapos meron pa siyang ibang kinakasama. Ngayon, nagsampa po ng petisyon, no? Itong dalawang bata, no, para kilalanin sila at manghingi ng sustento doon sa kanilang tatay, doon sa customer. Usapang Legal. Abay sumagot itong si legal wife, at ang sabi ni legal wife ay hindi baog itong asawa ko. Baog ang asawa ko. Imposible sa dami-dami ng babae nang kinasama niya, niligawan niya, or naigarahe niya, no? Yun ang termino. Naigarahe niya. Hindi siya nagkaanak kanino man. In fact, wala kaming anak at imposible na magkaanak siya sa'yo dahil baog ang asawa ko. Usapang Legal. Ang sabi po ng korte, yung continuous, tuloy-tuloy na possession ng status ng children, no? Nitong mga anak ni nightclub worker, na anak siya nitong si customer, ay isa sa mga indikasyon, no, na siya ay anak nga nito, kasi eventually namatay po itong si nightclub worker, itong customer ni nightclub worker, nitong tatay ng dalawang bata. Ayan, at the same time yung pagpapakita na ito, tingnan nyo, nagsustento pa for a couple of months, no? Ang sinasabi ng asawa, legal na asawa, ay may bago yung asawa ko, no, bago itong customer niya, nagkaroon pa siya ng isa pang customer, maaring dun niya naging anak itong mga batang ito. Ang sabi ng Korte Suprema, ang sabi po ng Korte, the fact na itong mga batang ito ay ipinanganak, na-conceived at ipinanganak during the period of cohabitation ay pagpapakita lamang na anak nga ito nitong customer. Usapang Legal. Ayun. So hindi rin daw nakapagpakita si Mrs. ng medical evidence, no, na nagsasabi na wala ngang kapasidad na makabuntis o magkaaroon ng anak itong customer ni nightclub worker. At ang ending, anak ni tatay itong mga batang ito, kahit hindi siya nakapirma sa birth certificate at kahit walang iba pang mga ebidensya maliban doon sa ilang buwang pagsusustento at yung fact na napanganak sila during the period of cohabitation. Usapang Legal. So malaking punto, no? Malaking punto yung ma-establish na ito na conceive. Ano ba sa Tagalog yung conceive? Nabuo during the period of cohabitation, despite the fact na at that time ay nagtatrabaho pa rin po sa nightclub itong si Ate Girl. Usapang Legal. Ayun. So yun po ang importansya nito. Yan. So sabi po ng korte, no? Sabi po ng batas, kung ang isang bata ay in a continuous possession of status of the child of the alleged father by direct acts, no? By direct acts of the father or pamilya ni tatay. So kung may mga pagkakataon po, no, ikaw, ma'am, nanay, ay naging close doon sa pamilya nung asawa mo, nung tatay ng anak mo, no? Pero yung tatay nung anak mo, yun yung naging aloof. Yun, yung closeness mo, no, kung ano mang halimbawa ay inacknowledge, ay kinikilala, dalhin mo muna dito ang apo ko. No, magagamit din po ninyo ito bilang isa sa mga patunay na kinikilala nga na anak nga ni tatay, no, itong batang ito. Usapang Legal. Again, napakahalaga po na itong mga dokumentong ito, pagkilala, circumstansya na ito para sa paghingi ng sustento at pagkuha ng mana later on. Usapang Legal. So going back to the first question, pwede ba ang tanong dito, anong patunay or anong anything na nag-i-indicate na ikaw nga ay anak nitong taong sinasabi ng nanay mo na siyang tatay mo? Usapang Legal. Kailangan mong magpakita ng anything na maaaring magsabi na makapagturo kay tatay na siya nga ang tatay mo para makaklaim ka ng mana kay tatay o para din makaklaim ka ng mana mula doon sa
grandparents mo, sa tatay mo. Ayan. Usapang Legal. Ray Boriles Sr., magandang gabi. Gael, magandang gabi. Sabi niya, kaya wag ibablock at i-delete ang conversation ng ex nyo, lalo na may mga anak kayo. Tiisin nyo na ang galit nyo tiisin nyo na lang ang galit nyo. Ayan. Peter Lynn Sanchez, Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Jerry Sumagaysay, Romel Libid, magandang gabi. A blessed weekend daw sa atin. Roxanne Costo, Tristan Wyatt Kulay, happy birthday kay Jadine Kate Calyado Morales, ikalimang kaarawan niya, no? 5th birthday. Ano naman po ang gagawin kung ang magulang po namin ay namatay na at yung lupang aking yung lupang ano daw gagawin kung yung magulang po namin ay namatay na at yung lupang aking magulang ay bigay sa pagkatenanse. Hindi ko po maintindihan, pero ang titulo ay nakapangalan sa totoong mayari. Pakiklaro po yung question ninyo, Jim Sapalyo, para mas maintindihan natin. Moonbeats, magandang gabi. Gael J.M. Sapalyo, pakiklaro again. Kenneth Arevalo, Evans Escueta, Tita Ami Miraflor Garcia, Jerry Sumagaysay, Archie Valencia, at sino pa ba? Miggy Falier Villa, magandang gabi. At may mga questions po kasi, medyo malabong mata ko. Flor Ason sa magandang gabi, nakikinig sa atin si Nanay Linda Ason sa magandang gabi sa iyo, Nanay Linda. Shout out po sa inyo at ang pagbate mula kay Flor Asonza. Magandang gabi, Mami Belen Rivera at Cherry Sumagaysay. Yung iba pang mga nanonood sa atin dyan, feel free to share our discussion tonight para po mas marami pang ma-reach at para yung mga nang-ghost dyan, abay, magising at maanteg. Usapang Legal. Next question please. Attorney, yung anak ko legitimate child pero tinatanggalan na ng karapatan sa tatay niya ng bagong pamilya nito. Ano po ang pwede kong gawin? Unang-una, bagong pamilya may kinakasama po. Hindi po kayo, I would assume, hindi po kayo annulled. No? Walang legal na proseso ang inyong paghihiwalay. So, unang-una, syempre, yun pong sustento, karapatan po ninyo yun. Or kung kayo po ay legally married. Kasi legitimate ang anak ninyo. Una, bilang asawa, karapatan po ninyo ang sustento. Ang anak ninyo ay entitled din sa sustento. At later on, kayo po ay tagapagmana. At ang inyong anak ay tagapagmana ng inyong asawa. No? May karapatan din po, alam niyo po ba, kung sakasakali at nag-acquire ng property, no, itong asawa ninyo habang may kinakasamang iba, yun pong mga na-acquire na properties during the period of cohabitation ng inyong asawa at ng kanyang mistress, yung actual na ambag niya, contribution niya doon sa mga na-acquire na properties, pwede po ninyong bawiin. Usapang Legal. At ano pa ang karapatan ninyo kung ito pong asawa ninyo ay nagli-live-in na, no? Dahil sinasabi nyo may bagong pamilya, pwede rin po kayong maghabla, no? Siyempre, sa ilalim ng anti-vowsy law, dahil ito po, kung sakasakali po kayong naapektuhan, nagkaroon kayo ng anxiety, depression, ang tawag doon, sleepless nights, naapektuhan kayo, yun po ay psychological violence na maituturing. Siyempre pa, pwede rin pong makasuhan sa ilalim ng Revised Penal Code dahil yun pong lalaking may asawa na makikipag-live-in sa iba habang siya ay kasal pa, no? Ay maari pong maging guilty ng concubinage. Usapang Legal. Next question please. Okay. Attorney, bago mamatay ang ama namin, pinapirma po siya ng isa sa mga kapatid namin. Di naman namin nakita ang napirmahan. Di po ba dapat sulat kamay ng ama kung ano man ang nasa pinapirmahan ng isa sa kapatid namin? Usapang Legal. Are you saying ito po ba ay anong tawag doon? Pamana? Meron po bang tinatawag na holographic will, no? Ito pong holographic will, no, ito ay isang dokumento kung saan ito yung isa pa rin pong uri ng will or common na tinatawag natin na last will and testament, no? Kung saan ito po ay
entirely written ng taong nagpapamana at napirmahan, may petsa, entirely written, handwritten ng taong nagpapamana at pinirmahan niya. No? Yun lang po ang requirement na ito. Ngayon, may mga pagkakataon po na pumipirma ng dokumento, ibang taong nagsulat, hindi po ito valid. No? May mga pagkakataon po na gumawa nga ng will pero ibinigay lahat sa iba, sa isang tao lamang, samantalang napakaraming anak, may naiwan pang asawa. No? Hindi rin po ito maaaring tawag doon, manaig dahil meron pong itinatawag na legitim kung saan yung 50% po ng total estate ng estate ng namatay ay inire-reserba sa lahat ng mga tagapagmana at maari lamang pong matanggalan ng mana ang isang compulsory heir kung meron pong valid na disinheritance. Ano yung valid disinheritance? Kung halimbawa po pinersa yung nagpapamana na gawin yung mga ganitong bagay, nagkaroon ng undue influence o kaya naman po ay nagkaroon ng pagtatangka sa kanyang buhay para kung ano man ang dahilan nito, yun po ay valid na basihan para tanggalan ng mana. Pero obligasyon po ng mga pinamanahan na patunayan na totoo ang basihan ng disinheritance o pagtatanggal ng mana. Usapang Legal. Ayan. Ito po ba ay donasyon? Pwede naman po yun. Pero hindi po pwedeng masolo ang lahat. Kasi kung may mga pagkakataon po na ibinigay lamang, idinonate lamang sa isang tao ang mga ari-arian, pagdating po na mawala na si tatay, o mawala na ang taong namigay nito sa isang katagapagmana lamang, may tinatawag pong collation. Ano yung collation? Na kung ang isang tagapagmana ay nabigyan ng mas higit, na mas malaki, habang nabubuhay pa itong magulang, pagdating po na mamatay na itong magulang na nagbigay ng advance dito sa isang anak, yun pong natanggap niya ay isasama sa computation ng lahat ng mga ari-ariang naiwan nitong namatay para po sa patas na paghahati, lalong-lalo na kung wala pong will na naiwan. Usapang Legal. So kung nakatanggap po ng sobra-sobra ang isang anak, dahil nga po merong advance na naibigay sa kanya, yung sobra po dito ay dapat niyang maibalik para hindi naman mapagkaitan at hindi rin madehado ang iba pa niyang mga tagapagmana. Usapang Legal. Ayan, ang daming reactions, nakakatawa. Kailangan ba idaan sa korte ang claim sa mana in case namatay ang amang hindi nakapirma sa birth certificate pero may proof? Judicial lang ba yun? Unang-una, ang pinakamaganda po, kung halimbawa, ito po ay question ni Len Heron, hindi po sa lahat ng pagkakataon ay kailangang idaan sa korte. Kung sakasakali po at yung mga kaanak ay madali namang kausap, at sinabing, at isinali talaga kayo sa hatian, hindi po ninyo kailangang dumaan sa korte. Pero automatic po na kapag merong will na naiwan ay kailangang dumulog sa korte para sa tinatawag na probate. Ngayon, kung walang will, at ang isang tao ay napagkaitan o isang non-marital child ay napagkaitan ng mana, unang-una po ninyong gagawin, syempre, yung anak na ito ay magpakilala o anak po ako ni ganito sa ganito. Alam ko po na hindi na kayo ang legal na pamilya pero may karapatan din po ako. Makikisali po ako sa manahan dahil bilang anak po niya may karapatan din po ako. Kung hindi naman po tatalima, pwede po kayong magpadala ng demand letter para sa extrajudicial settlement of estate at kung hindi pa rin, that is the time na kayo ay magsasampa ng petisyon sa korte for judicial settlement of estate. Demand nyo na rin yung partition. Usapang Legal. Meron pong question si Emmy Marcelo. Hindi naman question. Good evening. Sabi niya, good evening, Idol. Dito ka pala makikita sa Signal TV ko. Napapanood noon. Ngayon, sira na ang signal namin. Watching sa
Winnie Isabella, magandang gabi po sa inyo. Ma'am Emmy Marcelo at yung mga taga Isabela dyan, magandang gabi po sa inyo. Naimbag arabi, kada kayo amin apo. Magandang gabi sa iyo. Mendoza Sandra, good evening po. Ask ko lang po, magkano po ang bayad sa pagpapagawa ng EJS? Thank you po. Depende po sa lawyer, no? Yung iba po namumorsyento, magkano? Ang sinasabi po kapag dumating sa korte, 10%, 250,000, at least dun sa last na nakita ko na sa IBP schedule of fees, 250,000 or 10% of the total value of the estate. Depende po sa pagkasunduan ninyo, plus po ito. Ayan. So mas maganda po, no, na kasi ganito, no, kapag po magpo-probate kayo, dudulog kayo sa korte. Mayroon po kayong filing fee, no? Mahal po yung filing fee. Yun po ay kapag sa pagsasampa ng kaso sa petisyon sa korte. Pagkatapos, once matapos na po ninyo, halimbawa nag-grant na yun, meron pong bond. Meron pong bond. May kalakihan po yung bond na ipopost ninyo sa korte. So, para po makaiwas sa ganito, no, yung extra gastos, no, maganda po, ipinapayo po natin na kayong lahat ng mga tagapagmana, whether marital or non-marital, kayo pong lahat, wag nyo na pong i-exclude yung non-marital, karapatan po ng marital children. Karapatan po nila yon. Sa pinakamainam, pagkasunduan na po ninyo, dahil kapag ka po kayo ay dudulog pa sa korte, siyempre, kukuha kayo ng abogado. Mahal din yun. Kasama po yun sa makikiparte sa mamanahin ninyo. Usapang Legal. Next question, please. Okay, nawala. Okay, Attorney, ask lang, paano kung nanlalaki ang nanay at nagkaanak sa iba, kaya naghiwalay sila sa asawa? Pero yung bata nakapangalan pa din sa asawa, tas yung asawa iniwan na iniwan na daw. Tapos, na humihingi ng sustento sa asawa. Yan. Yan po at iba pa ang ating tatalakayin sa ating pong pagbabalik. Medyo may pagka-K din, nangaliwa. Pagkatapos nagkaanak pa sa iba, napakasakit, Kuya Eddie. Ang sinapit ng aking buhay. Eto na, no? Napakasaklap. Actually, nagkaroon ako ng kliyente ng ganito Nagtatrabaho siya sa ibang bansa, OFW. 2 years ang hindi umuwi. Pagbalik niya, 2 na ang anak. Usapang Legal. Napakasakit nga, Kuya Eddie. At nakapangalan lahat sa kanya yung mga bata. Ay, nako, masaklap. Ayan po at iba pa ang ating tatalakayin sa ating pagbabalik. If you have some more questions, padala lang po. We have konting time pa. Magbabalik pa po tayo. Ilan po muna mga paalala. Tiyan lamang po kaya. Kayo'y nakikinig sa kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik pa DZRH Usapang Legal kasama ang panyara ng bayan. Attorney Rina Seco, tinatalakay po natin karapatan ng non-marital child or non-marital children sa mana. Ayan. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Ricardo Messina, magandang gabi. Wala po bang term na pwede ipalit sa salitang anak sa labas? Make it na hindi masakit sa tenga. Sa Tagalog, hindi ko po alam. Pero ang gamit po ng Korte Suprema sa mga recent decisions, non-marital children or non-marital child to indicate na hindi kasal ang kanilang mga magulang. Si Teresita Atienza, paano kung bigamous ang marriage sa side ng father? Illegitimate din ba ang anak? The answer is yes. Yung product ng bigamous marriage ay non-marital. So lahat po ng mga, halimbawa po, si X ay ikinasal kay Z. Pero ito pa lang si X ay married pa sa iba, legally married, nakapuslit laang. So, yung marriage nila ay void from the very beginning for being bigamous. No? Kapag later on na ideklara na void from the very beginning for being bigamous, yung anak nila, nagkaanak sila ng si A, non-marital pa rin na maituturing or illegitimate. At kung sakasakali po, no? Kung sakasakali pong mamatay itong si Mr. X, nasalawahan pala, no? Yun pong anak niya kay Y,
ay 50%, katumbas lamang ng 50% ng share ng mana ng kanyang anak sa una or anak sa totoo niyang asawa. Usapang Legal. Anong solusyon? Pwede po niyang ampunin yung anak niya kay Y para ma-elevate ang status dahil ang adopted child ay higit na mataas in terms of karapatan, no, sa mana kaysa sa non-marital. Kaya yun po ang sinasabi natin. Ewan ko kung bakit hindi pa naaamyendahan ng batas samantalang ito naman pong ating mga bata wala namang kinalaman dito sa kasalanan o sa pagkakamali o sa naging activities ng kanilang mga magulang, di ba? Usapang Legal. Magandang gabi, Ricardo Messina, Melvin Letrodo, si Magdalena Martin joining at watching sa ating program. Maraming salamat po. Paano kung sa DNA ay hindi pala talaga anak? Yan. May nahadala din akong kasang ganyan, no? Napa-declare namin na void. Kasi may mga pagkakataon po na halimbawa kumbaga kaya pinakasalan ni lalaki si babae dahil akala niya buntis na si babae at siya yung tatay. No? Kaya yun ang naging konsiderasyon sa pagpapakasal. Pwede pong hindi naman i-declare na void from the very beginning, pero yung tinatawag na annulment of marriage, na ipapaterminate yung marriage. Usapang Legal. Meron din pong tinatawag na i-impugn yung legitimacy ng bata, no? Ito po naman ay kung mula sa pagkaanak or mula sa discovery within 1 year, no? Kung nandito laang din sa Pilipinas, yung tatay, pwede po niyang questionin yung paternity, yung legitimacy ng bata. So, meron po mga proseso na tinatawag na pag-impugn, no, ng paternity ng legitimacy at paternity ng bata. Usapang Legal. Kaya lang limitado lamang po yung yung panahon na ibinibigay ng batas. Kaya dapat po ay kung meron po kayong pagdududa, kailangan po within the period ay mag-coordinate agad sa lawyer. Balikan nga natin RHTV yung last question, yung flash natin earlier. Kasi kung nanlalaki ang nanay at nagkaanak sa iba, kaya naghiwalay sila sa asawa, pero yung bata nakapangalan din sa asawa, tapos yung asawa iniwan na nung kanyang lover, tapos humingi ng sustento sa asawa. Actually, kapag ka po ang isang bata, no, ay ipinanganak na ang kanyang nanay ay legally married, no? Yun pong bata ay pinapalagay na anak niya sa kanyang asawa and therefore nakapangalan doon sa asawa niya. Binibigyan lamang po ng pagkakataon yung tatay na questionin ito, no? Paano? Halimbawa po ay maaring patunayan ni tatay na ay nasa ibang bansa ako at the time na na-conceive, so it is physically impossible na ako ang maging tatay ng batang iyan dahil wala namang nangyayari, hindi naman kami nagsisiping ng asawa ko and therefore imposibleng maging akin yan. Pwede po niya itong questionin. Usapang Legal. Pero kapag ka po sa sitwasyon nito na ito ay, ang tawag doon, ito ay naka-registered sa kanya, pagkatapos ay nanghihingi ng sustento, unang action po na gagawin ninyo ay syempre patunayan po ninyo na hindi kayo ang tatay ng bata, no? Yun pong fact na may kinasama siyang iba at ipinanganak itong batang ito or na-conceive, nabuo ang batang ito, syempre dapat marunong din kayo sa math. O imposibleng ako maging tatay niyan. Hiwalay tayo at siya ang kinakasama mo at that time. Kailangan po muna ninyong i-impugn yun na kayo nga ang kailangan po ninyong i-refute muna na hindi akong tatay niyan, ha? So therefore, saka pa lang po kayo makakapagsabi na hindi ko obligasyon na sustentuhan ang batang iyan. Usapang Legal. So yun. Kaya dapat alerto din tayo kung meron po kayong pagdududa. Pero wag naman yung tamang hinala lang. Kailangan po ninyong patunayan din na it was physically impossible para po sa inyo na
maging tatay ng batang ito. May question po dito, ano daw ang gagawin ng yung magulang po namin ay namatay na at yung lupang ng aking mga magulang ay bigay sa pagka-tenant. Pero ang titulo ay nakapangalan sa totoong may-ari. Pero may tax declaration at deed of sale po kami na nasa amin ang mother title. Pwede ko bang ipalipat sa akin bilang panganay at anak ng tenant? Actually, kapag po ganito, no, may deed of sale, kahit pa nakapangalan pa doon sa seller, pwede po ninyo itong gamitin, yung deed of sale, no? Para eventually ay mailipat sa mga sa mga totoo ng may-ari. Sa pagkakaroon or sa ngayon, kayo na po ang nagmamay-ari niyan. Pero hindi po ninyo ito masusolo. Bakit kanyo? Sabi ninyo, namatay na ang inyong mga magulang. Therefore, kung namatay na ang inyong mga magulang, dapat ay maging subject, maging bahagi ng mga manahin ninyong lahat ng mga magkakapatid o yung lupa na nabili nila. Na sa unang-una, no, kailangan po munang masettle yung capital gains tax. I hope na meron pong nabayaran na yung capital gains tax sa unang transaksyon, yung pagbili ng magulang ninyo mula doon sa landowner, doon sa seller. So, maliban pa doon, pagkatapos nito, kailangan pong masettle yung estate ng inyong mga magulang. Sa anong paraan? Pwede po ninyong balikan yung mga previous episodes natin kung saan tinalakay natin kung paano maililipat sa pangalan ng mga tagapagmana yung mga lupang naiwan ng mga magulang. Meron po tayong previous episode doon. Usapang Legal! Paano kung kunyari bili pero hindi naman totoo, no? Sa halimbawa po, si X may anak siya, pinalabas, mayroon siyang 2 anak. Pagkatapos ay sa halip na deed of donation ay pinalabas na binili. No, yung pong deed of donation, lalo na kapag deed of sale, lalo na kapag notarized, no, may presumption po na totoo ito. Presumption of authenticity and due execution, no? Presumption na tama itong mga nakalagay ng ito. Ngayon, kung sinasabi nyo na hindi totoo yan, simulated yung bentahan na yan, pinalabas lang ng karon ng bentahan, samantalang hindi naman totoo. No? Kasi yung iba ginagawa po ito, bakit? Para hindi mahabol ng ibang tagapagmana. No? So yung mga ibang tagapagmana sinasabi na hindi totoo na bentahan yan, doon na bigay lamang yan. Kayo po ang may obligasyon na patunayan, no, na ito ay donasyon nga at hindi bentahan. Usapang Legal! Ay, bus ng oras. Mabilis. Hindi ko mahabol. Anyway, it has been a fruitful week with everybody. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin. Pwede pa rin po kayong magpadala ng inyong mga mensahe, ha? Weng, good PM, attorney, paano kasuhan ng asawa kung may ka-live-in na po siya, lalaki po ako, ano po ang dapat gawin? Mag-file po kayo ng complaint, no, sa prosecutor's office. Patunayan po ninyo na nagkaroon ng pagtatalik sa pagitan ng inyong asawa at ng ibang lalaki. Dahil ang batayan po ng adultery, kapag po babae ang nagkasala, adultery ang kaso, no? So, ang batayan po ng adultery ay ang pakikipagtalik ng isang babaeng may asawa na, no, sa ibang lalaki na hindi niya asawa. At bilang kayong naghahabla, kailangan po ninyong patunayan ito. Usapang Legal! Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin tonight. Nakasama ko po sa kabilang side si ang pangalan mo? Jeric Barreto. Hindi ko nabanggit, nabasa lahat yung mga messages ninyo, pero sa susunod pong pagkakataon. See you again on Tuesday. Ako pang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Again, mag-ingat po tayo, ha, lalo na sa mga magbabiyahe. Happy weekend, everyone!